Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Pag-uusapan natin ang siyam sa pinakamahalagang barya sa mundo. Ang siyam ka mga barya na pinakamahalaga sa mundo. Ngunit ito sila ay limitado sa mga museo at mayayamang pribadong kolektor. Ang mga ito ay bihira na mahanap. Kaya alamin natin kung ano ang mga barya na pinakamahalaga at may pinakamataas na halaga sa buong mundo. Una, ang 1794 na flowing hair silver coin. Ang 1794 na flowing hair silver dollar ay maaaring isa sa pinakamataas ang ranggo dito sa pinakamahal na barya na nabili. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala na ito ang unang dolyar na pilak na struck ng US Mint. Nagtatampok ang harapan ng isang profile ng Lady Liberty na may flowing hair, habang ang sa likurang bahagi ay nagpapakita ng isang Amerikanong agila. Mas kaunti sa 1,800 sa mga barya na ito ay kailanman ginawa at inilagay sa isang dalubhasa ang bilang na natitirang mga barya sa pagitan ng 120 at 130. Kaya bihira na ito. Ang pangalawa sa ating listahan, ang 1787 Brasserie Doublon. Ang Brasserie Doublon ay ginawa ni Ephraim Brasserie, isang panday ng New York City sa huling bahagi ng ika-18 siglo. Ang harap ng barya ay nagpapakita ng isang silyo ng estado na may tumataas na araw, habang ang baliktad ay nagpapakita ng agila ng Amerika na may isang kalasag. Bihira na ang mga barya na ito, ngunit ang ilang mga bersyon nito ay nakukuha ng iba't ibang mga presyo depende na sa kanilang tiyak na katangian. Ang isang binta noong 2011 ay nakakita ng isang bersyon ng doble na may pirma ng Brasserie na EB sa dibdib na halos 7.4 milyong dolyar. Ang isang 2018 pribadong pagbibinta ng isa pang doble na may pirma na EB sa pakpak ng ibon ay nagpunta ng higit sa 5 milyong dolyar ayon sa Coin World. Ang isang pangatlong auction noong Enero 2021 ay nakikita ng isa pang Brasserie Doublon na tumama sa 9.36 milyong dolyar. At ang number 3 sa ating listahan, ang 1787 Pugio Centimo. Ang Pugio Cent ay hindi nagtakda ng uri ng mga record sa astronomya bilang unang dalawang barya sa listahang ito. Ngunit maaari pa rin itong isang makulit na nangulikta at mayroon itong isang kawili-wiling kasaysayan dito. Ang Pugio Cent na kilala rin bilang sentro ng Franklin pagkatapos na maitaguyod ang ama na si Benjamin Franklin ay maaari ang unang barya na nailipat sa bagong nabuo ng Estados Unidos. Ang barya ay nagpapakita ng isang araw at sundial na may kasabihan na Latin na pugio na nagmumungkahi ng araw at oras na lumilipad. Sa ilalim, sinasabi ng barya na isip ang iyong negosyo. Isang panawagan para sa nagdadala ng literal na bigyang pansin ang kanilang mga gawain sa negosyo. Ang baliktad ng barya ay may kasabihan na kami ay isa na may 13 mga link sa isang kadina upang sumasagisag sa unang 13 estados ng Amerika. At iminumungkahi ni CB na maaari kang bumili ng isang Pugio Cent para sa $100 na ginagawa ito medyo na aksis para sa isang barya na may tulad na isang kawili-wiling kasaysayan. Ang mga barya sa mas mahusay na kondisyon ay maaring pumunta sa ilang libong dolyar at marahil kasing taas ng 10,000 dolyar, habang ang sobrang bihira ng mga variant ay maaring magbinta
para sa 10,000. Ang pang-apat sa ating listahan, ang 723 Umayyad Gold Dinar. Ang 723 Umayyad Gintong Dinar ay isa sa pinahalagahan ng mga barya ng Islam at ito ay ginawa mula sa ginto na mina ng isang lokasyon sa pag-ari ng Caliph. Ang barya ay nagtataglay ng pagmamarka ng minahan ng komendante ng mga tapat at ito ang unang barya ng Islam na nababanggit ng isang lokasyon sa Saudi Arabia. Tungkol sa isang dosina, mga halimbawa ng barya ay umiiral ayon sa eksperto. Noong 2011, ang barya ay nakakuha ng 3.7 milyong pounds sa mga 6 na milyon sa auksyon. Ang pangalawang pinakamahal na nabili sa auksyon noong 2019, ang isa pang bersyon ng barya na naibinta para sa parihong halaga sa pound. Ngunit ang halaga ng dolyar ay umaabot sa halos 4.8 milyong dolyar. Ang panglima, ang 1343 Edward III Loren. Ang isa sa pinakamahal na barya sa mundo ay isang oldie at goldie. Ang 1343 na si Edward III Loren ay isa lamang sa tatlong tulad na mga gintong barya na kilala na umiiral. Dalawang halimbawa ang nakalagay sa British Museum sa London na pariho sa mga matagpuan sa Ilog Tyne noong 1857. Ang pangatlong barya ay natagpuan sa isang prospector na may isang metal detector noong 2006. Ang harap ng barya ay nagpapakita kay Haring Edward III ang kanyang trono na may dalawang ulo ng leopard sa magkabilang panig, habang ang likurang bahagi ay nagpapakita sa Royal Cross sa loob ng isang quadruple. Dahil sa disenyo nito, ang barya ay kilala rin bilang double leopard. Ang barya ay natagpuan noong 2006 ay ibinibinta sa auksyon para sa 480,000 pounds o tungkol sa dolyar $850,000. Isang talaan sa oras para sa isang British na barya. Tinantya ngayon ng barya ay nagkahalaga sa paligid ng 6.8 milyong dolyar. Ang pang-anim sa ating listahan, ang 1943 Lincoln Head Copper Penny. Narito ang isa pang barya na maaari mo lamang makita sa loob ng isang damit at ito ang mga kondisyon na makapaligid sa paggawa nito. Ginagawang kawili-wili ang mga halaga. Ang 1943 Lincoln Head Copper Penny, habang ang mga pinis ay karaniwang gawa ng tanso at nickel. Kailangan ng Estados Unidos ang mga metal para sa mga pagsisikap sa digmaan. Kaya sinisimulan ng amin ang paggamit ng bakal upang magkabuo ng barya. Ngunit nagkamali pa rin ang tumama sa isang batch ng mga pinis na may tanso na potensyal dahil ang mga blanko ay nanatili sa pindutin nang nagsimulang gumagawa ng mga bagong pinis na bakal. Tinantiya ng mga eksperto na halos 40 sa mga pinis na ito ang umiiral, kahit na ang ilan ay nagsasabi ng mas kaunti sa 20 mga halimbawa ng nanatili. Ang US, sinabi ni Mint na ang mga baryang ito ay madalas na piki dahil sa kamag-anak na kadalian ng mga patong na bakal na pinis na may tanso at binabago ang pitsa sa mga barya at ginawa noong 1945, 1948 at 1949. Ngunit upang makita kung ang barya ay talagang bakal, maaari mong makita kung manatili ito sa isang magnet. Habang ang isang regular na bakal ng 1943 Lincoln Penny ay maaring makuha ng 30 to 40 sentimo. Muli tungkol sa 30 to 40 bisis na higit pa sa kaysa halaga ng mukha nito o piece value. Ang mga espesyal na bersyon ng tanso na nakuha nasa $204,000 sa isang 2019 na auksyon. Ang specimen ng barya na ito ay gaganapin sa isang tao sa loob ng 70 taon mula noong pagkabata matapos niyang matagpuan ito sa kafeterya ng kanyang paaralan. Ang presyo ng binta ng record para sa isang bersyon ng barya na ito
ay 1.75 million dolyar sa isang auksyon ng 2010 ayon sa linggo ng coin. At ang pangpito, ang 2007 dollars ay milyon-milyong Canadian gold maple leaf. Ang 1 milyong dolyar na barya ng Canada gold maple leaf ay isang bagong bagay na barya kung mayroon man at tinitigan nito ang mga kaliskis sa isang 100 kilograms na halos 220 pounds. 6 lamang sa halos dalisay na mga barya ng ginto ang nagawa noong February 2022 at bawat isa sa ito may halaga ng 1 milyong dollars. Ginagamit sila bilang isang promosyonal na showpiece para sa isang unsa na gold maple leaf barya ng mint. Noong October 2007, pinatunayan ng Guinness Book of Record ang barya bilang pinakamalaking barya ng ginto sa buong mundo. Ang harap ng barya ay nagpapakita kay Queen Elizabeth II habang ang reverse ay nagpapakita sa isang dahon ng maple ng Canada. Ang barya ay 50 cm, mga 20 pulgada ang lapad at mahigit sa isang pulgada lamang ang kapal. Ang barya ay binibenta sa auksyon noong 2010 para sa 3.27 milyong euro o higit pa sa 4 milyon dollars sa oras. Ang pangwalo, 1913 Liberty Head B nickel. Ang barya na ito ay hindi kasing edad ng ilan sa listahan, ngunit hindi nito pinipigilan ang maging kabilang sa pinakamahalaga. Sa katunayan, bilang ito ang pinakasikat na barya sa paligid ng US. Ginawa ng Liberty Nickel mula sa 1883 hanggang 1913. Ngunit isang kilalang 5 barya lamang ang naprint sa vintage ng huling taon. Mula noong taong 2000, ang mga specimen ng barya ay tumama sa auksyon block ng ilang bisis na nakuha ang maraming milyong dolyar. Isang bersyon na naiulat na binibinta para sa 4.15 milyong dolyar noong 2005 at pagkatapos ay na-flip para sa 5 milyong dolyar noong 2007. Ang isa pang specimen ay tumama sa merkado ng higit sa 3.7 milyong dolyar noong 2010 habang ang isa pang ipinagpalit ng mga kamay sa 4.56 milyon dolyar noong 2018. Kung hindi ka nakahanap sa sapat na mga nickels upang bumili ng isang para sa iyong sarili, maaari mong makita ang isang barya bilang isa sa mga barya sa isang bilang ng museo kabilang ang Smithsonian Institution. Ang pangsiyam, ang pinakahuli, itong Morgan silver dollar. Ang mga dolyar na pilak na Morgan ay hindi bihira lalo na sa kanilang sarili. Ngunit ang ilan sa mga rare vintage ay maaaring makuha ng malubhang mataas na presyo kahit na wala kang isa sa mga mas malabo na bersyon ng Morgan. Ay isang magandang item lamang na may matibay na pakiramdam sa isang balancing barya ng 90% pilak. Ang isang run of the mint ng Morgan ay dapat kumuha ng hindi bababa sa $20 sa isang baseline na ibinigay. Ang nilalaman ng pilak at ang presyo ng mahalagang metal. Gayunpaman, ang mga sumusunod na Morgan na halimbawa ay maaring magdala ng higit pa. Ngunit bigyang pansin ang mga marka ng mint ng isang alpabetikong pagmamarka sa ilang mga barya. 1893 is Morgan, 1901 Morgan, 1889 CC Morgan, 1884 is Morgan, 1893 O Morgan. Ang bawat isa sa mga ito ay maaring magdala ng higit sa 100,000 na dolyar hanggang sa 550,000 na dolyar. Kung nasa kondisyon ng men, ayon sa Coin Tracker, ay mayroon pa ring iba pang mga bersyon ng dolyar na pilak ng Morgan na maaring makipagkalakalan ng mga kamay sa 10,000 dolyar. Kung gusto mo ang itsura ng dolyar na pilak ng Morgan, hindi ka nito ibabalik ng marami upang bumili ng isa sa mga mas makaraniwang specimen. At pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng isang piraso nito. So yan yung ating
mga dolyar ang pinakamahalagang barya sa buong mundo. So, yung ating nakuha mga kabarya ay bali siyam na piraso ng mga pinakamahalagang barya sa buong mundo. Hindi lang pinakamahalaga, pinakamahal, pinakamataas pa ang kanyang halaga. Okay, so medyo mahaba ang ating video mga kabarya at hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede kang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga video na ating bagong upload. Okay, magandang araw sa lahat and God bless.